Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin nyo naman ang mga katabi ninyo ng magandang gabi. Sino po ba sa inyo ang pangatlong simbang gabi na ito? Yan. Okay, marami pa. Tingnan natin hanggang sa last day, ha? No? Pero kayang-kaya naman po. No? Mas marami na talaga yung nagsisimba ng gabi, no? Kaysa yung madaling araw. No? Siguro po ngayong mga panahon na ito ay baka yung iba tapos na sa paghahanda, yung iba nag-aapura pa sa paghahanda para sa pagsapit ng Pasko. No? Bumibili ng mga regalo, ng mga damit na bago, ng Noche Buena, no? Sa halagang 500. Ayan. No? No? Siguro yan na yung pinagkakaabalahan ngayon ng lahat. Pero maganda para sa atin po na mga Katoliko, isa itong simbang gabi. Sasabihin na nating pinagkakaabalahan din natin. Kasi kung tutusin, pwede namang ngayon ay kumakain ka na ng hapunan, di ba? Pwede namang yung iba ay nanunood na ng paboritong palabas o K-drama sa TV. Tapos matutulog na, magpapahinga para bukas handa na naman. Pero kasama sa atin ay yung sakripisyo ng pagsisimbang gabi. Ngayong 9 na araw bago dumating ang pagsilang ng ating Panginoon. Ngayon pong gabi na ito, yung mga pagbasa natin ay tungkol sa pangako, tungkol sa pagtitiwala, at tungkol sa hindi inaasahang mga pamamaraan ng Diyos para sa atin. Sa atin pong unang pagbasa, sinasabi ni Propeta Jeremias, no, yung isang tungkol sa pag-aasam o pag-asa. Sabi niya, magpapasibol ako kay David ng isang matuwid na supling, a righteous sprout from the line, from the family of David. No? At ano po kaya yung ibig sabihin nito? Kasi nung panahon po na yon, ang Israel ay nakaranas ng matinding paghihirap at pagsubok mula sa isang napakasamang hari, mula sa isang pinuno na pinahihirapan sila. No, ginagawa silang mga alipin. Kaya nga, ano yung kanyang sinabi sa kanila? May darating mula sa lahi ni David, isang matuwid na pamamumuno sa inyong lahat. Ngunit tiniyak ng Diyos na hindi niya kakalimutan itong pangako niya na ito. Yun ang kanyang pangako sa kanila, na mula sa angkan ni David, may isang hari na matuwid, tapat at totoo. No? At yung pangako pong ito ay hindi lamang tungkol sa iaayos ng Diyos yung kanilang politika, hindi lamang tungkol sa papalitan ng Diyos yung kanilang pinuno, kundi yun ay tungkol sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Yung pagkilos ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan, upang iligtas tayong lahat. At yung pangako po na ito ay natupad sa ating ebanghelyo. No? Ngunit, hindi sa paraan na inaasahan ng marami. Ano ba yung inaasahan ng marami? Na yung hari ay tunay na hari talaga, sa palasyo nakatira. Yun ang inaasahan ng mga tao. Isang tao na may kapangyarihan, may mga sundalo, siguro marangya ang kanyang buhay. Pero sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo po ngayong gabi, no, hindi si Maria yung nakafocus o yung attention, kung hindi si Jose. Ang narinig natin na parang bida sa kwento ngayong gabi ay si Jose. Isang tahimik at ang pagkakalarawan, matuwid na lalaki. No, kanina sabi natin, ang propesiya ni Jeremias, isang matuwid na hari ang darating mula sa pamilya ni David. Ngayon, ito, isang lalaking matuwid na nakatakda ng ikasal kay Maria. Pero ano daw po ang nangyari? Ano yung hindi inaasahan? Nalaman ni Jose, nagdadalang tao na yung kanyang pakakasalan. Siguro ang dami na niyang plano. Karpintero ako, gagawa ako ng bahay.
para sa aming dalawa at sa pamilya na aming bubuuin. Ang dami na siguro niyang nakalista, to-do list, kapag silang dalawa na ni Maria ay magsasama bilang mag-asawa. Pero ano daw po ang nangyari? Ayun nga, nagdadalang tao si Maria. Ayon sa batas, pwede niyang talikuran yung kanyang responsibilidad na pakasalan. Kasi hindi naman siya yung ama nung dinadala. Pwede niyang talikuran, pero anong mangyayari? Bukod sa malalagay sa kahihiyan si Maria, hahatulan siya ng kamatayan. Mapapahiya si Maria at posible pang mamatay. Pero yung pagiging matuwid ni Jose, kasi kung tutusin ang dapat niyang gawin, isuplong niya na sa kinaukulan. Ganun ang mataong matuwid nung araw. Matuwid kasi masunurin sa batas. Pero ano ang ginawa niya? Yung kanyang pagiging matuwid ay hindi lamang pagsunod sa batas, kung hindi pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi na niya maintindihan yung nangyayari. Kahit hindi niya na maintindihan ang nangyayari, sumunod siya sa Diyos. Nung sinabihan siyang, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Sinabi sa kanya, yung iyong magiging anak ay lalang ng Espiritu Santo. Siguro kahit naman sino ang pagsabihan ng ganyan, maguguluhan pa rin ang isip. Sabi nga nila, kapag mangyari yan sa isang lalaki, siguro parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Parang bumaligtad ang daigdig mo kapag nangyari sa iyo ang nangyari kay Jose. Pero dahil sa mensahe ng Diyos, siya ay nagtiwala. Ito po ang mensahe sa atin ngayong ikatlong gabi natin ng pagnunobena sa simbang gabi. Tulad ni Jose, marami po sa atin ang dumarating dito sa simbahan para magsimba na may mga alalahanin. Yan. Totoo o totoo? Totoo. May mga alalahanin tayo. Sa pagpunta mo sa simbahan, dito sa Mary Mirror of Justice, suliranin sa pamilya, problema sa kabuhayan o sa pera, mga panalangin na tila walang sagot, mga may karamdaman na parang ayaw ng gumaling, o yung mga ipinagdadasal natin na may mga karamdaman, mga pangamba tungkol sa hinaharap, ano bang mangyayari sa kinabukasan natin, mga pangamba tungkol sa ating bansa at sa mga namumuno sa atin. Tulad ni Jose, maaaring hindi din natin lubos na maunawaan ang mga ginagawa ng Diyos. Ngunit tinuturuan tayo ng simbang gabi na ito na manatili. Pumasok pa rin sa simbahan at magtiwala na ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng kadiliman. Ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng kadiliman. Alam niyo po, nung pong ako'y dumating dito sa Comembo, sa Mary Mirror of Justice, noong year 2000, napakatagal na panahon na, 26 years ago, 25 years ago, nung pong ako'y dumating dito, bagong pari pa lamang po ako noon. Wala pang isang taon na ako'y naoordinahan na pari. 10 months pa lang po akong pari noon nung dumating ako. Nagulat ako isang araw, dito sa opisina, ang opisina noon nandoon pa. Hindi nyo na naabutan yon. Meron dyan sa may lapit kay Ate Baby na yon. Diyan yung opisina ng parokya. Naglagay lang kami ng makeshift na office at kumbento. No? Bigla may dumating na sulat. Hindi ko hindi ko kilala kung kanino galing. Nakalagay lamang Sister Lenny, Carmelo Infanta, Quezon. Sabi ko, wala akong kilalang taga Quezon, taga Infanta. Wala akong kilalang Sister Lenny. No? Binuksan ko po yung sulat at nagpakilala siya. Sabi niya, Father, ako po si Sister Lenny, isang mongha na Carmelita, yung Carmelite. No, siya po isang mongha. Dito po kami sa Infanta, Quezon, yung aming monasteryo.
may nagbigay po ng pangalan mo sa akin. Ako po ang iyong magiging spiritual sister. Ibig sabihin po noon ay no? Kapag kami spiritual sister ka o ikaw yung spiritual brother niya, no? Magdadasal kami para sa isa't isa palagi. No? Palagi ko siya ipagdadasal, palagi niya akong ipagdadasal. At nagsimula po doon yung pagkakaibigan namin. No? Wala pa kasi nung internet masyado. Kaya sulat talaga na iuhulog sa post office noong year 2000. Wala pa ding text masyado noon. Lalo na, mga mongha pa sila. So doon nagsimula, maghihintay ka ng ilang linggo or buwan bago dumating ang sagot sa sulat. Pero hindi kami nagkikita. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi sila pwedeng magpadala ng litrato nila. No? Siguro po, it took 5 years or 6 years. Dahil meron tayong mga parokyano dito na taga Quezon, sinamahan ako minsan nung inimbitahan ako. At yun ang unang beses na nakarating ako sa kanilang monasteryo. No? Yun ang unang beses na dinalaw ko yung mga madre doon. Pero yung pong mga panahon na yun, hanggang itong taon na ito, tuloy-tuloy ang pagdadasal namin sa isa't isa. Hihingi ko sa kanya, Sister, pagdasal mo yung nanay ko, may sakit. Sister, pagdasal mo yung pamangkin ko, may exam. Sister, pagdasal mo lahat ng gusto kong ipagdasal niya. Mga problema, mga hinanaing sa buhay, pag may pinagdaraanan ako, pagdasal mo ako, sister. No? Napakarami niyang pinagdadasal. At yun ang trabaho ng mga mongha, magdasal palagi. Naalala ko pa po, 2010, binalita ko sa kanya na aalis na ako sa Mary Mirror of Justice. At isinama ko kayo sa mga hinihiling ko. Sabi ko, sister, ipagdasal mo ang mga taga MMJP. Aalis na ako. Lilipat na ako ng parokya. 10 taon ko rin silang nakasama, sana huwag silang pababayaan na mga pari na maa-assign sa kanila. Ang nakakabigla at siguro katulad ni Jose, isang bagay na hindi maunawaan ay na-discover po siya several months ago na may cancer at advanced stage na ng cancer. No? Sabi nung kapatid, nung una, parang nabigla, pati nung mga madre, nabigla si sister. No, hindi niya inaasahan. Nakalat na pala yung cancer sa kanyang katawan. Nadalaw ko po siya at yun yata ang huli naming pagkikita dito sa Makati Med several months ago, 2 or 3 months ago. Dinalaw ko po siya at nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap na kaming dalawa lamang. At ganun din, sinasabi niya, hindi ko maintindihan. Maayos naman akong kumain. Nasa loob siya ng monasteryo. Pakiramdam niya wala namang stress sa kanyang buhay. No? Pero sabi niya, itong kaloob ng Diyos, tatanggapin ko, Father. Ito ang kaloob ng Diyos. Ito yung kagustuhan niya. At pag gusto niya, wala akong magagawa. Tatanggapin ko. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay. Ang dami nating hindi maintindihan. Ano? May mga pangyayari sa pamilya, sa buhay, sa sarili, na bakit ba ayaw matapos ang problema? O bakit ba ako ang nagkasakit? Bakit kami ang nahihirapan ngayon? Dami naman diyang may makasalanan, sana sila na lang. Yung mga may ghost project sa flood control, sila na lang. Huwag na lang ako, huwag na lang kami. Pero sa huli, buong kababaang loob tayo katulad ni Jose. Tatanggapin ang kalooban ng Diyos. Tatanggapin kung saan niya tayo tinatawag. Tatanggapin ng maluwag sa kalooban kahit katulad ni Jose, nalilito at naguguluhan. Amen.